alagang kapatid dito sa TV5. Mayroon daw iba't ibang klase ng ngiti at ang aming nasaksihan ang tinatawag nating toothless smile. 10 kapatid nating problema ang mga ngipin nilang bungi-bungi. Ngayong Pasko, bibigyan natin ng pagkakataong muling magkaroon ng matatamis na ngiti. Gusto mo bang instant, mura at effective na pampapogit, pampaganda? Sa loob lang ng 1 segundo, walang karay-aray. Sinisigurado kong babata at magiging kaakit-akit ang iyong mukha. Ang secret to everlasting youth, ang iyong matamis na ngiti. Ika nga, smile though your heart is aching. Dahil alam niyo bang napakaraming benefits ang simpleng pagngiti? Una, stress reliever ang smile. Nawawala ang stress ng taong umingiti at hiningitian. Nagre-release kasi ito ng mga happy hormones na nagsisilbing painkillers ng katawan at nagpapalakas ng ating immune system. Sa trabaho, mas mabilis pagkatiwalaan ang mga taong panangiti. Mas malaki rin ang tsansang bigyan ka ng tulong kung happy and smiling ka palagi. At ayon sa ilang mga pag-aaral, mas mataas ang recall sa mga smiley people. Sa aming pag-iikot, 10 residente ang aming napansin may natatanging ngiti. Dahil sa pagkahilig sa matatamis, more than 2 hot teeth daw ang wish ni na Mami Annalyn at Mami Leia. Nagbubutas siya tapos sumasakit. Natutok siya ako ng mga anak ko. Pag wala akong ngipin sa gabi, mumu mama sa inyo. Bawat panganganak ay katumbas naman ng ilang ngiping nalalaglag. Ito naman ang nangyari kay Mami Mirna. Itong 4 na yung anak ko, nagpalidate na ako eh. Doon ako nabunutan ng mister ko ng ngipin. Nasuntok naman sina Mark Anthony at Manuel, kaya ang kanila ring mga ngipin nag-farewell. Sa taas siguro mga 6 na lang yata. Kasi nakasat, nahiya ako, umuwi na lang ako. Nag-drive na ako na lang. Parehas sa mahilig magputput ng ngipin gamit ang toothpick ang mag-inang Jennifer at Jenica. At nang mapukpok ng walis tulad ng ina, unti-unti na rin nasira ang ngipin ng bata. Nahihiya po ako minsan ng ngumiti, lagi kong tinatakpan. 3 na lang yung natitira dahil ito, sira na rin siya. Nasobrahan naman daw sa pagpapalinis noong dalaga si Nanay Rosa. Kaya ngayon, 1 ngipin na lang ang pinangkakagat niya. Linis, 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 linis na ganyan, linis, ganyan, linis. Nangangalakati. At bagamat mayroon ng jacket ang ngipin at nakadalawa ng pustiso ang mga ngipin ng single mom na si Josen at ng street sweeper na si Mauro, far from being kompleto. Pagtawa ko sa kanila, dahil nakakatawa yung pinukwento nila, yung natanggal talaga siya, tapos nalagdag sa ilalim ng pool. Hindi ko na nakita. Kinain ng aso. Akala buto. Dahil sa bungi-bungi nilang ngiti, madalas na mahiyain na raw itong mga kapatid natin tuwing nakikisalamuha sa iba. Siyempre nakakayang ngiti kapag wala kang ngipin, di ba? Hindi ka maka-ngiti. Laging nakaganon. Siyempre lang, kaya may pag-gusto ng tao. Alas, mga magagandang bahay. At nagpapabigat ka, bukod sa toothless na, may pare-parehas pa silang dental problem. Mahirap kumagat. Hindi ako pwedeng kumain ng mga mangga kasi hindi kaya. Susugat ang diladig mo pag pinuwersa mo. Nabubulol pagka nagsasalita. F, V, o diba? Pati sa paghahanap buhay, akalain yung dahil sa bungi-bungi nilang ngiti, ang kanilang tsansa, naging bungi-bungi na rin. Pinaperan ako nung pinsan nung boyfriend ko na nangangailangan daw sila ng tao sa canteen. Tinanong ko kung pwede ako, sabi niya pwede daw. Tapos yun, nung nag-aantay na ako, tapos tinanong ko siya ulit kung bakit hindi pa ako pinatawag. Yun na sinabi sa akin, hindi daw ako pwede dahil wala nga daw akong ngipin. Siyempre, nasaktan ng hinayang sa trabaho yun. Kung meron akong ngipin, napasok ako sana siya. Eh maganda din naman yun sa akin.
Iba-iba man ang dahilan. Sa kanilang natatanging toothless smile, may nag-iisang hiling daw ang ating mga kapatid ngayong Kapaskuhan. Sana magkaroon ako ng postisong bago. Para makapagsalita kayo makakain ng sarap. Para ano naman, hindi na makamating na. Kasi ayoko rin yung napapahiya. Mayroong 20 primary o baby teeth at 32 permanent o adult teeth sa loob ng isang normal na bibig. At bawat isa dito, mahalaga. Kung hindi kompleto, hindi maayos ang pagkaino ng mga pinagkakain natin. Kung isa ang nawala sa mga ipin natin, lumilihis yung ating mga kagat. Maapektuhan yung pagkain natin, maapektuhan yung ating mga bone or yung mismong muscle sa ating panga at or surrounding the mouth. Kunyari, ang babae binunot, ang taas ng ipin na opposing tip niya, bababa, at siya yung magkakaroon ng periodontal problem. At yung mga katabi niya, magmamigrate sila. So, gagalaw din sila, masisira din, magkakaroon ng spacing na. So, doon yung magsisimulat yung food impaction. After food impaction, meron ng pagkakasira ng ipin. Pag nasira, bunot na naman. Ang pagkakabunot ng isang permanent tooth ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng TMD o Temporary Mandibular Disorder, sa maling pagpaling ng ngipin na magiging dahilan naman ng pagpasok ng mga dumi at pagkakaroon ng infeksyon. Huwag mag-alala, kapatid, dahil marami naman daw paraan para maibalik ang matamis na ngiti. Isang option, magkaroon ng postizo para may balik ang dating ngiti. Postizo ay may removable o yung ditanggal. Ang pangalawa ay yung fix o yung nakadikit na mismo. Ang removable, madaling gawin at ayun, mas economical sa mga masang Pilipino. Some cases are okay. Some cases are medyo malala na. Wala na yung kagat nila. Hindi na ma-determine kung ano yung kagat nila kasi normally ang postizo nagde-determine sa kagat nila sa natural bite. So kung yun ay nawala, mahirap hanapin. Yung dating mukha nila, dapat may balik. Dapat may balik yung dating posisyon ng ipin nila. Sa aming pagbabalik, 10 bagong ngiti ang inyong masasaksihan. Susunod na yan,